Itinapon ka na parang basahan sa gitna ng sarili mong tagumpay, habang ang asawa mong si Manuel ay humahalakhak kasama ang kabit niyang buntis. Ikaw ay nakatayo sa ulan, durog at luhaan. Akala nila ay isa ka lang silbing, walang boses. Ngunit hindi nila alam na ikaw ang humahawak sa hininga ng kanilang kayamanan. Paano babangon ang isang pusong nilapastangan upang bawiin ang koronang sa kanya talaga? Matitiis mo bang marinig ang katotohanan? Huwag mo na siyang alalahanin, Manuel. Isang katulong lang siya na may titulong asawa. Ngayong narito na si Gina at ang magiging tagapagmana ng pamilya Reyes, tapos na ang silbi ni Carla sa atin. Burahin mo na ang aninong yan sa buhay mo. Ang bawat salitang binitiwan ni Doña Esperanza ay tila mga lasong unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng pagkatao ni Carla. Nakatayo siya sa likod ng makapal na kurtina ng dressing room. Hawak ang isang maliit na kahon na binalot niya ng may buong pagmamahal. Sa loob niyon ay isang mamahaling relo, isang pasasalamat para sa 3 taon ng kanilang pagsasama na binili niya gamit ang sarili niyang pinaghirapang pera mula sa kumpanyang lihim niyang itinataguyod. Ang kagalakang kanina lang ay nagpapalab sa kanyang dibdib ay biglang naging yelo na nanunuot sa kanyang mga buto. Narinig niya ang mahinang tawa ni Manuel, ang lalaking pinaglaanan niya ng lahat ng kanyang oras at sakripisyo. "You're right, Mom. Masyado na ring boring si Carla. She's too plain, too quiet. Para siyang kagamitan sa bahay na nakasanayan mo na, pero hindi mo na napapansin. Gina is different. She makes me feel alive at higit sa lahat, binigyan niya ako ng dahilan para maging proud sa harap ng business world." Nabitawan ni Carla ang hawak na regalo. Ang pagbagsak nito sa makapal na karpet ay hindi lumikha ng anumang ingay, ngunit sa pandinig ni Carla, tila ba ito ang tunog ng sarili niyang puso na nagkakalasog-lasog. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang bawat hininga ay naging isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang lalamunan. Hindi siya makagalaw. Ang paligid na kanina ay puno ng kinang at bango ng mamahaling pabango para sa anibersaryo ng Reyes Group ay biglang nagdilim at naging mapanglaw. Ilang sandali pa, ang malakas na palakpakan mula sa Grand Ballroom ay umalingaw-ngaw. Ang bawat tapik ng mga palad ng mga panauhin ay tila mga saksak sa kanyang pandinig. Sa pilitang pinakalma ni Carla ang kanyang sarili, pinunasan ng isang butil ng luhang nagtangkang kumawala at lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ngunit ang bumungad sa kanya sa entablado ay isang eksenang kailanman ay hindi niya inakalang makikita sa harap ng buong mundo. Nakatayo si Manuel sa gitna ng liwanag, nakahawak sa baywang ni Gina na suot ang isang hapit na pulang damit na nagpapakita ng umuusbong nitong tiyan. Ang nangiti ni Manuel ay abot hanggang mata, ang uri ng nangiti na huling nakita ni Carla noong araw ng kanilang kasal. Sa kabilang dako, nakatayo si Doña Esperanza na may mapanuring tingin, tila isang reynang nagbabasbas sa bagong kaayusan ng kanyang kaharian. "Ladies and gentlemen," ang tinig ni Manuel ay buong-buo sa mikropono, walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa espesyal na gabing ito, nais kong ipakilala ang babaeng magdadala ng bagong liwanag sa pamilya Reyes. At kasabay nito, nais ko ring tapusin ang isang kabanata na matagal na ring nawalan ng saysay. Lumingon si Manuel sa madla at saktong nagtama ang kanilang mga mata ni Carla. Walang awa, walang pagsisisi. Itinaas niya ang isang puting sobre. "Carla, alam kong nandyan ka. Huwag na nating pahabain pa ang dula-dulaang ito. These are the divorce papers, signed by me and soon by you. I've already arranged everything. You can take your personal belongings but nothing more. Ang pamilya Reyes ay para lamang sa mga taong may tunay na halaga." Ang bulungan ng mga bisita ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumatangay sa natitirang lakas ni Carla. Ang bawat tingin ng pangungutya at awa mula sa mga taong dati ay tinitingala siya bilang asawa ng CEO
ay tila mga latigo sa kanyang balat. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Kahit na ang loob niya ay isang guhong gusali na. Dahan-dahan siyang lumapit sa entablado. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang marcha patungo sa sariling libingan. Nang makuha niya ang sobre, naramdaman niya ang malamig na titig ni Gina, isang tingin na puno ng tagumpay at pang-uuyam. Hinawakan ni Carla ang papel. Ang talim ng gilid nito ay tila humiwa sa kanyang palad. Ngunit ang sakit na yon ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang kaluluwa. "Is this what you want, Manuel?" Ang boses ni Carla ay mahina, ngunit may lalim na hindi nila inaasahan. "It's not about what I want. It's about what's right for the family." Tugon ni Manuel habang iniiwas ang tingin. Tinalikuran ni Carla ang lahat. Hindi na siya lumingon sa mansyong naging bilangguan niya sa loob ng 3 taon. Lumabas siya ng gusali at ang langit ay tila nakiramay sa kanyang pait. Ang mga butil ng ulan ay nagsimulang humalik sa semento, malalamig at walang pakundangan. Binabasa ang kanyang buhok at ang manipis niyang damit. Sa bawat hakbang niya palayo, ang bawat patak ng ulan ay tila humuhugas sa bakas ng Carla Reyes na kanilang binaliwala. Tumigil siya sa gitna ng madilim na kalsada, hinayaang maghalo ang ulan at ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakakuyom. Sa gitna ng ginaw at panginginig, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang bawat pangungutya ni Doña Esperanza, ang bawat pagtataksil ni Manuel, at ang bawat mapagkunwaring ngingiti ni Gina ay naging panggatong sa galit na matagal niyang kinubli sa likod ng pagiging martir. Inilabas niya ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa. Ang screen nito ay nababasa na ng ulan. Pinindot niya ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numerong magbubukas sa mundong tinalikuran niya para sa isang lalaking hindi siya karapat-dapat. "Nina." Ang boses ni Carla ay bumasag sa katahimikan ng gabi, puno ng determinasyong binalot ng pait. "Ihanda mo ang lahat. Tapos na ang pagpapanggap ko bilang anino. Panahon na para malaman nila kung sino ang tunay na nagpapakain sa pamilyang akala nila ay kanila." Ibinaba niya ang telepono at tumingala sa madilim na langit. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig sa lamig. Ang tanging tanong na naiwan sa kanyang isipan na tila isang echo sa gitna ng unos, hanggang kailan kaya nila mapaninindigan ang kanilang kayabangan kapag ang mismong lupang kinatatayuan nila ay nagsimula nang gumuho sa ilalim ng kanyang mga kamay. "Bakit amoy bawang ka na naman, Carla? Nakakasuka ang amoy na kumakapit sa balat mo. Siguraduhin mong hindi ka lalapit sa akin mamayang gabi dahil ayaw kong madungisan ang mamahalin kong barong ng amoy ng isang kusinera." Ang mga salitang yon ni Manuel na binitiwan niya ilang buwan na ang nakalilipas ay tila mga multong bumubulong sa pandinig ni Carla habang nakaupo siya sa loob ng sasakyan ni Nina. Basang-basa pa rin ang kanyang damit at ang bawat patak ng tubig na nanggagaling sa kanyang buhok ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. May mga bakas pa roon ng maliliit na paso mula sa talsik ng mantika at ang paggaspas ng balat dahil sa paggamit ng matatapang na sabon sa paglilinis ng mansyon. Sa loob ng 3 taon, tinalikuran ni Carla ang kanyang kinang bilang isang henyo sa mundo ng negosyo upang maging anino sa loob ng bahay ng mga Reyes. Naalala niya ang bawat umaga kung kailan kailangan niyang gumising bago pa sumikat ang araw para ihanda ang paboritong agahan ni Doña Esperanza. Hindi lamang basta pagluluto, kailangang perpekto ang pagkakaayos ng lamesa, kailangang mainit ang kape sa tamang antas, at kailangang nakaplansa ang bawat dyaryo na babasahin ng matanda. Ngunit sa bawat pagsisikap niya, tanging pangungutya ang kanyang natatanggap. "Ang bagal mo talagang kumilos, Carla.
Kung hindi dahil sa awa namin at kinuha ka ni Manuel bilang asawa, baka nabulok ka na sa kung saang kalsada. Matuto kang magpasalamat sa pamamagitan ng paggawa ng tama sa bahay na ito. Ang madalas na komento ni Doña Esperanza habang tinitignan ang kanyang mga kuko na parang isang reynang naguutos sa isang alipin. Walang nakakaalam sa pamilya Reyes na habang sila ay natutulog o habang nilalait nila si Carla, ang babaeng tinatawag nilang walang silbi ay ang siyang nagpupuyat sa harap ng laptop upang isalba ang kanilang kumpanya. Siya ang gumagawa ng mga estratehiya na nagpapanatili sa kanilang yaman. Siya ang nagpapadala ng bilyon-bilyong pondo mula sa kanyang lihim na kumpanya, ang Ceres Global, upang takpan ang mga butas na likha ng luho at maling desisyon ni Manuel. Ang bawat mamahaling alahas ni Doña Esperanza at ang bawat bagong sasakyan ni Manuel ay galing sa pawis at talino ng babaeng kanilang minaliit. Ate, tama na! Ang mahinahong tinig ni Nina ang bumasag sa kanyang gunita. Hinawakan ni Nina ang nanginginig na kamay ni Carla. Huwag mo nang isipin ang mga taong kinalimutan na ang halaga mo. Narito ako. Hindi ka na babalik sa impyernong yon. Tumingin si Carla sa labas ng bintana. Ang ulan ay tila naghuhugas sa mga alikabok ng kanyang kahapon. Hindi ako bumabalik dahil sa lungkot, Nina. Bumabalik ako sa alaala dahil gusto kong itanim sa puso ko ang bawat sakit na pinaramdam nila sa akin. Para sa susunod na magkita kami, wala nang matitirang awa sa dibdib ko. I gave them my life and they spat on it. Now, I will take back everything, pati na ang hanging hininga nila. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Reyes, nagpapatuloy ang marangyang selebrasyon. Ang amoy ng mamahaling wine at ang tunog ng halakhakan ay pumupuno sa bawat sulok. Nakaupo si Manuel sa kanyang paboritong silya, habang si Gina ay nakasandal sa kanyang balikat. Haplos-haplos ang kanyang tiyan. Finally, Manuel, wala na ang pabigat sa bahay na ito. We can finally start a real family. Bulong ni Gina na may matamis na ngiti. Tumawa si Manuel at hinalikan ang noo ni Gina. Exactly, sweetheart. Bukas na bukas din, papalitan ko na ang lahat ng gamit dito. Ayaw kong may matirang bakas ng pagiging boring ni Carla sa buhay natin. Everything will be perfect. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay biglang naantala nang lumapit ang kanilang mayordomo. Dala ang isang kulay gintong sobre na may selyo ng isang kilalang law firm. Senyorito, may nag-iwan po nito sa gate. Sabi po ay urgent at kailangang mabasa ninyo agad. Kinuha ni Manuel ang sobre nang may pagtataka. Akala niya ay isa lamang itong pagbati mula sa isa sa kanilang mga business partners. Ngunit nang buksan niya ang liham at basahin ang nilalaman nito, unti-unting naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig at ang basong hawak niya ay halos mabitawan dahil sa biglang panlalamig ng kanyang katawan. Anong problema, Manuel? Tanong ni Doña Esperanza na lumapit na rin dahil sa pagbabago ng aura ng kanyang anak. Hindi agad nakapagsalita si Manuel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga salitang nakasulat sa papel. Ito ay isang demand letter mula sa kanilang secret investor na siyang nagmamay-ari ng halos lahat ng kanilang utang at credit lines. Ang liham ay malinaw. Ang lahat ng pautang sa Reyes Group ay tinatawag na para sa agarang bayad sa loob ng 48 oras. Kapag hindi sila nakapagbayad, ang lahat ng kanilang ari-arian, pati na ang mansyong kinalalagyan nila, ay kukunin ng investor. Ito ay imposible, nauutal na sabi ni Manuel. Ang investor na ito, bakit ngayon? Bakit biglaan? Hindi niya alam na sa labas ng mansyon, sa gitna ng kadiliman, isang sasakyan ang dumaan ng mabagal. Sa loob niyon, ang mga mata ni Carla ay nakatitig sa maliliwanag na bintana ng bahay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang hinahawakan
ang singsing sa kanyang daliri na malapit na niyang hubarin. Ang alikabok ng kahapon ay nagsisimula nang maging unos na lalamon sa lahat ng kanilang kasinungalingan. At ito pa lamang ang simula. Walang bakas ng hiya ang bawat galaw ni Gina habang nililibot niya ang bawat sulok ng silid na dating pag-aari ni Carla. Ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa makinis na sahig ay tila isang pag-angkin sa isang kahariang hindi naman sa kanya. Inilapag niya ang kanyang mga mamahaling bag sa ibabaw ng kama. Ang mismong kama kung saan si Carla ay nagpalipas ng maraming gabi ng pag-iisa at panalangin. I mean, babe, this place needs a serious makeover. Sobrang bad taste ang mga dating gamit dito. It feels so cheap and old. Reklamo ni Gina habang hinahawakan ng mga kurtinang maingat na pinili ni Carla noon. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa salamin. Hinahaplos ang kanyang tiyan na tila ba ito ang kanyang gintong tiket sa marangyang buhay. Lumapit si Manuel mula sa likuran at niyakap si Gina ng mahigpit. Don't worry, sweetheart. You can change everything. Ipatapon mo ang lahat ng gusto mong ipatapon. I want this house to be perfect for you and our baby. Simula ngayon, ikaw na ang reyna rito. Ang kanilang paglalambingan ay puno ng pagtataksil, isang eksenang tila sumasampal sa alaala ng bawat sakripisyong ginawa ni Carla para sa bahay na yon. Ngunit sa labas, sa likod ng hardin, isang mas masakit na tagpo ang nagaganap. Doon ay nakatayo si Lola Berta, ang matandang katulong na tanging nakasaksi sa lahat ng kabutihan ni Carla. Ang kanyang mga mata ay nanunubig habang pinagmamasdan ang malaking apoy na nagmumula sa isang tumpok ng mga gamit. Ang mga lumang damit ni Carla, ang kanyang paboritong apron na may bahid pa ng harina, ang mga koleksyon niya ng mga libro tungkol sa negosyo na maingat niyang itinago. Lahat ay itinapon ni Manuel sa utos ni Gina. Ang bawat dila ng apoy ay tila sumasayaw sa paglamon ng mga telang koton at ang itim na usok na pumapaibabaw sa langit ay tila mga huling hininga ng alaala ni Carla sa mansyong yon. Nakita ni Lola Berta ang isang maliit na frame ng litrato. Ang litrato ni Carla at ng kanyang namayapang ama na unti-unting kinakain ng apoy. Sinubukan niyang abutin ito ngunit huli na ang lahat. Ang init ay naging masyadong matindi at ang salamin ay nagbitak-bitak hanggang sa maging abo ang lahat. Kawaawang bata, bulong ni Lola Berta sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng yak. Pinagsilbihan mo sila ng buong puso, pero parang basura ka lang na sinunog para mawala ang amoy. Sa loob ng mansyon, tila walang nararamdamang kurot sa konsensya sina Manuel at Gina. Nagbukas sila ng isang bote ng mamahaling wine para ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ang bawat lagok ni Manuel ay tila paglunok sa katotohanang ibinasura niya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Babe, did you see the letter earlier? Yung tungkol sa utang? Tanong ni Gina. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala, pero mas nangingibabaw ang pagiging demanding. Huwag mong intindihin yun, mabilis na sagot ni Manuel, kahit na sa loob niya ay may kumikirot na kaba. Baka system error lang yun, o pananakot ng mga naiinggit na partners. I can handle it. I am a Reyes, remember? Walang makakapagpabagsak sa atin. Hinalikan ni Manuel si Gina ng mariin. Isang halik na puno ng kasakiman at maling akala. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang sandali, biglang natigil si Manuel. May kung anong pakiramdam ng pagmamanman ang nanunuot sa kanyang balat. Marahan niyang binitiwan si Gina at lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa labas ng gate. Ang dilim ng gabi ay nababali lamang ng mga ilaw sa kalsada. Ngunit doon, sa kabila ng bakal na gate, napansin ni Manuel ang isang itim na sasakyan na nakatigil. Walang ilaw ang makina nito, parang isang aninong naghihintay sa dilim. Kinabahan si Manuel at agad na naglakad patungo sa security room. Binuksan niya ang monitor ng CCTV. Ang bawat frame ay tinitigan niya ng maigi.
Ang sasakyan ay nananatiling nandoon, hindi gumagalaw, tila isang tahimik na manunubok na nagmamasid sa bawat galaw nila sa loob. Hindi niya makita kung sino ang nasa loob dahil sa kapal ng tint ng mga bintana nito. Ngunit ramdam ni Manuel ang isang presensya na tila humihigop sa hangin sa loob ng kwarto. Isang presensya na pamilyar, ngunit puno ng panganib. Sino ka? Bulong ni Manuel sa harap ng screen. Ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa gilid ng mesa. Ang itim na sasakyan ay dahan-dahang nag-umpisang gumalaw palayo. Ngunit bago ito tuluyang mawala sa paningin ng kamera, ang driver's window ay bumaba ng bahagya. Isang pares ng mga mata, ang tila direktang tumingin sa lente ng CCTV, mga matang walang emosyon, malalamig, at tila nangangako ng isang unos na walang ititirang buhay. Naiwang nakatitig si Manuel sa static na imahe ng monitor. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay biglang naging mabigat, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang kanyang mundong itinayo sa kasinungalingan ay nagsisimula na ring pagmasdan ng kamatayan. Ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang gumapang sa bintana ng modernong kondo ni Nina. Tila isang mahinahong kamay na humahaplos sa mukha ni Carla. Sa loob ng 3 taon, nakasanayan na ni Carla na magising sa tunog ng bulyaw o sa bigat ng mga gawaing bahay na naghihintay sa kanya. Ngunit sa umagang ito, ang tanging bumati sa kanya ay ang bango ng bagong luto na Barako coffee at ang malambot na dampi ng seda sa kanyang balat. Bumangon siya at humarap sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang martir na Carla na nakapusod ang buhok at may bahid ng uling sa pisngi. Sa tulong ni Nina, ang kanyang mahabang buhok ay maayos na nakalaylay, makintab, at tila muling nabuhay. Ang kanyang suot ay isang asul na business suit na sadyang itinahi para sa kanya. Isang kulay na sumisimbolo sa kapayapaan, ngunit may talim ng awtoridad. Ate, the legal team is waiting in the conference room. Ang tinig ni Nina ay puno ng paghanga habang nakasandal sa hamba ng pinto. You look like the queen you've always been. Panahon na para ipakita mo sa kanila ang tunay na lakas ng isang Reyes na hindi nila kailanman nirespeto. Tumango si Carla, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ay tila isang pagbawi sa bawat sentimetro ng kanyang pagkatao na kinuha ng pamilya Reyes. Nang makarating sila sa Ceres Global, ang kumpanyang lihim niyang pinalago sa gitna ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng empleyado ay yumukod bilang paggalang. Dito siya ang batas. Dito siya ang buhay ng bilyong-bilyong piso. Pagpasok niya sa silid, 4 na batikang abogado ang agad na tumayo. Ang bawat isa sa kanila ay handang pumatay gamit ang mga batas at dokumento para sa kanya. Inilatag ni Attorney Santos ang kanyang head counsel, ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ma'am Carla, the trap is set. Simula ng abogado na may seryosong tono. As per your instructions, all the debt consolidation under the Reyes Group has been finalized. You are now officially their primary creditor. Sa isang kumpas lang ng iyong kamay, maaari nating simulan ang legal na proseso ng pagbawi sa lahat ng ari-arian na ginagamit nila ngayon. Huminga ng malalim si Carla, dinarama ang bigat ng kapangyarihan sa kanyang mga daliri. I want it slow, Attorney Santos. I want them to feel the ground disappearing under their feet inch by inch. Gusto kong maranasan nila ang mawalan ng hininga sa gitna ng sarili nilang kasakiman. Huwag niyo muna silang patayin sa isang bagsakan. Hayaan niyo silang magmakaawa sa mga taong minaliit nila. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng main office ng Reyes Group, ang kapaligiran ay kabaligtaran ng katahimikan ni Carla. Si Manuel ay hindi mapakali sa loob ng kanyang opisina. Ang bawat tawag sa telepono na kanyang natatanggap ay tila isang balita ng kamatayan. Ang mga investors na dati ay lumuluhod sa kanya
ay biglang hindi na sumasagot sa kanyang mga mensahe. Pumasok si Doña Esperanza sa opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabahala. Manuel, anong ibig sabihin nito? Ang ating main supplier ay tumigil na sa pagpapadala ng mga materyales. Ang bangko ay nagpadala ng aviso na ang ating credit line ay sinuspinde. Do something! Mom, I'm trying. Sigaw ni Manuel habang ginugulo ang kanyang buhok. May isang kumpanya, itong Ceres Global, binili nila ang lahat ng utang natin mula sa ibang bangko. Sila na ang may-ari ng lahat ng obligasyon natin. At ngayon, nagpadala sila ng formal na anunsyo. Binuksan ni Manuel ang kanyang email at ipinakita sa kanyang ina ang isang opisyal na dokumento. Ang bawat salita roon ay tila isang hatol ng bitay. Ang Ceres Global ay hindi lamang naniningil. Inanunsyo rin nila sa buong business community na ang Reyes Group ay nasa ilalim na ng financial monitoring dahil sa kawalan ng kakayahang magbayad. Ito ay isang pampublikong sampal sa dangal ng pamilya Reyes. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat, tila isang apoy na tumutupok sa kanilang reputasyon sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga stock ng kumpanya ay nagsimulang bumagsak at ang bawat empleyado sa labas ng opisina ay nagsimula ng magbulungan tungkol sa posibleng pagsasara. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong courier ang dumating at nag-iwan ng isang maliit na sobre sa mesa ni Manuel. Walang pangalan ng sender, tanging isang maliit na piraso ng tuyong dahon ng rosas ang nasa loob. Ang paboritong bulaklak ni Carla na madalas niyang itanim sa hardin ng mansyon. Nanginginig na binasa ni Manuel ang maikling mensahe na nakasulat sa likod ng isang business card. The debt of the heart is paid in tears, but the debt of the pocket is paid in gold. Which one will you lose first? Nanigas si Manuel sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok dahil sa takot. Sino ang Ceres Global at bakit tila kilala nito ang bawat hibla ng kanyang buhay? Ang katahimikan sa loob ng kanyang opisina ay biglang naging nakakasakal. Isang babala na ang aninong kanyang itinapon ay nagbabalik na ngayon bilang isang higanteng lalamon sa lahat ng kanyang itinayo. Ang bawat kanto ng maliit na silid na inupahan ni Carla sa isang lumang apartment sa Quiapo ay tila sumasalamin sa kanyang pagpapanggap. Ang amoy ng lumang kahoy na hinaluan ng hangin galing sa kalsada ay malayo sa bango ng lavender na nakasanayan niya sa mansyon. Ngunit ito ang bahagi ng kanyang plano, ang ipakita sa pamilya Reyes na siya ay lugmok na upang lalong lumabas ang tunay na kulay ng kanilang kasamaan. Nakatayo siya sa harap ng isang maliit na bintana. Pinagmamasdan ang mga taong nagmamadali sa ibaba. Ang katahimikan sa loob ng silid ay biglang bumasag nang marinig niya ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Naglalakad sa marupok na pasilyong gawa sa tabla. Ang bawat tapak ay tila isang paglapastangan sa payapang kapaligiran ng gusali. Bumukas ang pinto ng walang katok. Doon ay nakatayo si Doña Esperanza, nakasuot ng perlas at bitbit ang isang designer bag na tila ba isang insulto sa suot ni Carla na simpleng koton. Ang matanda ay naglabas ng isang panyo at itinapi ito sa kanyang ilong. Tila nandidiri sa hanging kanyang nilalanghap. Diyos ko, Carla, I knew you were poor, but I didn't know you belonged in a dump like this. Ang boses ng matanda ay puno ng panunuya habang inililibot ang paningin sa paligid. Ito ba ang kapalit ng pagiging matigas ang ulo mo? Dito ka ba talaga komportable? Sa gitna ng mga daga at amoy ng kahirapan? Hindi kumibo si Carla. Nanatili siyang nakatalikod. Hinahayaang ubusin ng matanda ang kanyang baon na lason. Pumunta ako rito hindi para kaawaan ka, kundi para paalalahanan ka sa utang na loob mo sa amin. Pagpapatuloy ni Doña Esperanza habang lumalapit kay Carla. Sa loob ng 3 taon,
Binigyan ka namin ng titulong Reyes. Pinatira ka namin sa isang mansyon na kahit sa panaginip ay hindi mo mararating. And now, you have the audacity to ignore my son's calls, to make things difficult for our family. Isang tawag ko lang sa mga kakilala ko. Sisiguraduhin kong kahit sa basurahan ay wala kang mapupuntahan. Dahan-dahang humarap si Carla. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang dagat na payapa, bago ang isang dambuhalang daluyong. Utang na loob, ma'am. Iyon ba ang tawag niyo sa 3 taon na ginawa niyo akong katulong na walang bayad? Iyon ba ang tawag niyo sa pagpapaubaya ko sa sarili kong kaligayahan para lang masunod ang bawat kapritsyo niyo? How dare you speak to me like that? Ang boses ni Esperanza ay tumaas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. You were nothing until we took you in. Ang pagiging Reyes ang nagbigay sa iyo ng halaga. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Carla. Ang pagiging Reyes niyo ang siyang dahilan kung bakit kayo ngayon ay nalulunod sa utang, ma'am. Huwag nating pag-usapan ang halaga dahil sa oras na ito, ang pangalan niyo ay wala ng halaga sa bangko. You talk about gratitude as if it's a weapon. Pero nakalimutan niyo na ang mismong pagkaing isinusubo niyo araw-araw ay galing sa mga kamay na tinatawag niyo ngayong basura. Naglakad si Carla palapit sa matanda at sa unang pagkakataon, si Doña Esperanza ang napaatras. Ang awtoridad sa mga mata ni Carla ay tila isang apoy na sumusunog sa lahat ng pagpapanggap ng matanda. Ang utang na loob ko sa inyo ay matagal ng bayad, Esperanza. Binayaran ko yon ng bawat luhang pinigil ko habang nilalait niyo ako. Ngayon, ang tanong ay ito, paano niyo babayaran ang lahat ng ninakaw niyo sa akin? Nanginginig sa galit at takot ang matanda. Hindi niya akalain na ang mahinang manugang ay magagawang sumagot ng ganoon katalim. You will regret this. Sisiguraduhin kong mabubulok ka rito. Padabog na tumalikod si Doña Esperanza at mabilis na naglakad palabas ng silid. Sa sobrang pagmamadali at pagkalito, hindi niya napansin na ang kanyang designer bag ay bahagyang bumukas nang sumabit ito sa gilid ng pinto. Isang maliit na folder na may mga lumang papel ang nalaglag sa sahig. Ngunit dahil sa ingay ng kanyang sariling mga hakbang sa hagdanan, hindi niya ito narinig. Naiwang mag-isa si Carla sa katahimikan. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa pinto at yumuko para pulutin ang folder na naiwan. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga pahina. Ang mga dokumento ay luma na. May mga mantsa ng panahon at amoy ng alikabok. Ngunit nang mabasa niya ang mga pangalan at ang mga pirma sa ibaba, ang kanyang mundo ay tila muling nayanig. Ito ay isang lihim na kontrata, isang kasunduan na ginawa ng yumaong asawa ni Esperanza. Ang ama ni Manuel, maraming taon na ang nakalilipas. Ang nilalaman ng dokumento ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang pagtataksil na higit pa sa ginawa ni Manuel kay Carla. Isang katotohanan tungkol sa tunay na pinagmulan ng kayamanan ng mga Reyes at ang malagim na sinapit ng pamilyang kanilang ninakawan ng dangal. Diyos ko! Bulong ni Carla. Ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa papel hanggang sa mayupi ito. Ang lihim na hawak niya ay hindi lamang sandata para sa kanyang paghihiganti. Ito ay isang sumpa na magbabago sa tadhana ng lahat. Habang ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak sa bubungan ng lumang apartment, alam ni Carla na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanyang nasirang puso. Ito ay tungkol sa isang katarungang matagal nang ibinaon sa limot. Ang bawat sulok ng silid tulugan ay tila may matatalim na matang nakatingin kay Gina. Kahit na napalitan na ang mga kurtina at nabasura na ang karamihan sa mga gamit ni Carla, pakiramdam ni Gina ay naroon pa rin ang bakas ng dating asawa ni Manuel. Isang aninong hindi niya magawang burahin
Kahit gaano pa kalakas ang kanyang halakhak, bakit ba hindi mawala-wala ang amoy ng babaeng yun dito? Inis na bulong ni Gina sa kanyang sarili habang naglalagay ng mamahaling lotion sa kanyang braso. Ang bawat haplos niya sa kanyang balat ay tila may kasamang gigil. Hindi niya maamin sa sarili, ngunit ang bawat alaala ng pagiging perpektong asawa ni Carla ay isang malaking tinik sa kanyang lalamunan. Kahit buntis siya, kahit nasa kanya na si Manuel, nararamdaman niyang isa lamang siyang pansamantalang palamuti sa isang mansyong hindi pa rin kumikilala sa kanyang awtoridad. Tumayo siya at lumapit sa isang maliit na drawer sa dulo ng walk-in closet na hindi napansin ng mga movers noong nakaraang araw. Sa loob niyon, nakita niya ang isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Ang kulay nito ay kupas na, ngunit ang gintong disenyo sa ibabaw ay nagpapakita pa rin ng yaman. Nang buksan niya ito, isang kwintas na gawa sa purong pilak at may maliliit na diamante ang bumungad sa kanya. Ito ang kwintas na ibinigay ng yumaong ama ni Manuel kay Carla noong unang gabi nito sa mansyon. Isang simbolo ng pagtanggap sa pamilya Reyes. Ang ganda. But it's too simple for someone like me, sabi ni Gina habang pilit na kinukumbinsi ang sarili. Ngunit dahil sa inggit, kinuha niya ang kwintas at isinuot ito sa kanyang leeg. Ngayong ako na ang reyna rito, akin na rin ang lahat ng pag-aari niya. Ngunit sa sandaling sumayad ang metal sa kanyang balat, isang kakaibang sensasyon ang naramdaman ni Gina. Ang lamig ng pilak ay biglang naging mainit. Tila ba may sarili itong buhay na tumatanggi sa kanyang paghawak. Ang kanyang balat ay nagsimulang mamula, at ang bawat butil ng hiyas ay tila naging mga matatalim na kuko na kumakalmot sa kanyang leeg. Sa kanyang pagkataranta, sinubukan niyang tanggalin ang kwintas, ngunit ang lock nito ay tila naging kasing tigas ng bakal. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Nang sa wakas, ay maputol niya ang lock sa pamamagitan ng marahas na paghila. Ang kwintas ay nalaglag sa sahig at nagkawatak-watak ang mga diamante nito. Kumalat sa bawat direksyon na tila mga kristal na luha. Gina, what happened? Patakbong pumasok si Manuel sa silid nang marinig ang paghingal ng kanyang kinakasama. Ang kwintas na ito, it's cursed, Manuel. Tingnan mo ang leeg ko. Turo ni Gina sa mapulang marka sa kanyang balat na tila bakas ng isang sakal. Ang kanyang luha ay nagsimulang umagos, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na ang espiritu ng kabutihan ni Carla ay nananatiling nananahan sa bahay na yon. Niyakap siya ni Manuel, pilit na pinapakalma. Hush, sweetheart. Baka allergic ka lang sa lumang metal. Itatapon na natin ang lahat ng basura niya. Promise. Doon na tayo sa mall. Bibili tayo ng mas bago at mas mahal. Stress reliever mo lang yan. Gusto ni Gina na maniwala. Gusto niyang lunurin ang kanyang insecurity sa pamamagitan ng paggastos. Nagmadali silang lumabas ng mansyon at nagtungo sa pinakasikat na luxury boutique sa lungsod. Ang bawat hakbang ni Gina sa loob ng mall ay puno ng pagmamayabang. Hawak-hawak ang braso ni Manuel habang tinitingnan ang mga tao ng may mataas na tingin. Gusto ko ang bag na yan, Manuel. And those shoes. I need them for the party next week. Turo ni Gina sa isang limited edition na bag na nagkakahalaga ng halos 1,000,000 piso. Ngumiti si Manuel, kahit na ang kanyang noo ay may bahid ng pawis. Anything for the mother of my child. Inabot ni Manuel ang kanyang kulay itim na credit card sa sales lady. Nakatayo si Gina ng may taas noong nangiti, naghihintay na maibalot ang kanyang mga bagong luho. Ngunit ang ilang segundong paghihintay ay naging minuto. Ang sales lady ay bumalik na may hindi mapakaling mukha. Dala ang credit card na tila ba may dalang masamang balita. I'm sorry, Sir Manuel. The transaction was declined. Mahinang sabi ng sales lady. Ngunit sa pandinig ni Gina, ito ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Declined? Impossible. Subukan mo ulit. Baka sira ang terminal nyo. Singhal ni Manuel. Ang kanyang mukha ay nagsisimula nang mamula sa hiya. Sinubukan ng sales lady ang pangalawa, pangatlo,
At pang-apat na card ni Manuel, ang bawat subok ay nagreresulta sa iisang mensahe sa screen, account blocked, contact issuing bank. Ang mga tao sa loob ng butik ay nagsimula ng magbulungan. Ang mga tingin ng paghanga kanina ay napalitan ng mapang uyam na mga sulyap. Pakiramdam ni Gina ay bumukas ang lupa at lalamunin siya sa tindi ng kahihiyan. Ang kanyang reyna na imahe ay biglang naglaho. Napalitan ng katotohanang nakatayo siya sa gitna ng tindahan na may dalang mga gamit na hindi niya kayang bayaran. Manuel, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ako ipinapahiya sa harap ng maraming tao? Bulong ni Gina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Tiningnan ni Manuel ang kanyang telepono. Isang mensahe ang pumasok mula sa kanyang bank manager. Ang bawat salita ay tila isang hatol na nagpabagsak sa kanyang balikat. All your personal and corporate accounts have been frozen due to a legal injunction from Ceres Global. We cannot process any transactions until further notice. Napatingin si Manuel kay Gina. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Sa labas ng mall, sa gitna ng dagsa ng mga tao, isang pamilyar na bulto ng babae ang dumaan. Nakasuot ito ng malaking sunglasses at isang asul na business suit. Hindi ito tumingin sa kanila. Ngunit ang bawat hakbang nito ay puno ng tagumpay. Ang reynang walang budget ay naiwang nakatayo sa gitna ng kanyang pangarap na gumuguho na. Habang ang tunay na may-ari ng lahat ay tahimik na binabawi ang bawat sentimo ng kanyang katarungan. Ang bawat hakbang ni Manuel papasok sa tanyag na gusali ng bangko ay tila isang pagtatangka na buuhing muli ang kanyang gumuguhong dangal. Inayos niya ang kanyang mamahaling kurbata, bagaman ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig at ang kanyang leeg ay tila nasasakal sa sarili niyang kaba. Gusto niyang ipakita sa lahat na siya pa rin ang makapangyarihang Manuel Reyes, ang lalaking tinitingala sa mundo ng negosyo at hindi ang taong napahiya sa gitna ng mall dahil sa isang deactivated na credit card. Mr. Jimenez, I hope you have a very good explanation for this inconvenience. Ang boses ni Manuel ay binalot niya ng awtoridad habang pabalibag na pumasok sa opisina ng bank manager. My accounts are frozen. My business is being questioned. Do you have any idea kung gaano kalaking damage ang ginagawa nito sa reputasyon ko? Ang manager na si Mr. Jimenez ay tumayo ng may bakas ng pag-aalangan, ngunit sa halip na ang dati nitong yumuyukod na pagbati, isang malamig at propesyonal na tingin ang ibinigay nito. I understand your frustration, Sir Manuel, pero ang utos ay nanggaling sa aming Legal Compliance Department. Mayroong writ of preliminary injunction na inihain ang Ceres Global laban sa lahat ng inyong assets. Ceres Global again! Sigaw ni Manuel. Ang kanyang maskara ng pagiging kalmado ay tuluyan ng nagbitak. Who are they? Bakit nila nagagawang kontrolin ang lahat? I need cash, Jimenez. Kahit yung personal savings ko lang muna. I have employees to pay and my family. We have needs. Habang nagmamakaawa si Manuel sa loob ng malamig na opisina, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang penthouse na nakatanaw sa buong skyline ng Makati, tahimik na nakaupo si Carla. Hawak niya ang isang kristal na baso ng mainit na tsa at ang bawat dahan-dahang pag-ikot ng usok mula rito ay tila sumasabay sa kanyang malalim na pag-iisip. Ang kanyang telepono ay nakapatong sa mesa at ang boses ni Mr. Jimenez ay malinaw na naririnig sa speakerphone. He's here, ma'am. Mahinang ulat ni Jimenez sa kabilang linya. He's desperate. He's asking for even a small amount from his personal savings. Isang manipis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carla. Hindi niya kailangang sumigaw para marinig ang kanyang kapangyarihan. Give him nothing, Mr. Jimenez. Ipaalala mo sa kanya ang bawat siyentavo na nilustay niya habang ang asawa niya ay nagtitiis sa bahay para lang makatipid para sa kumpanya. Ipaalala mo sa kanya na ang perang tinatawag niyang kanya ay utang na hindi niya kailanman mababayaran. Narinig ni Carla ang boses ni Manuel sa background.
Tila isang batang nagmamakaawa para sa kanyang laruan. Ang bawat salita ng dating asawa ay hindi na nagdudulot ng sakit sa kanya, kundi isang malamig na kasiyahan, isang katarungang matagal na niyang hinintay. Sir Manuel, ang boses ni Jimenez ay muling narinig, matigas at walang emosyon. Wala po kaming magagawa. Ang lahat ng inyong ari-arian, kabilang ang inyong mga sasakyan at ang mansyon sa Forbes Park, ay nasa ilalim na ng sequestration process. In fact, pinayuhan kami na i-inform kayo na ang inyong kumpanya ay isa sa ilalim na sa involuntary insolvency. Napaupo si Manuel sa tapat ng mesa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang papel na nilamukos ng tadhana. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa portrait ng kanyang yumaong ama na nakasabit sa dingding ng bangko bilang isa sa mga pioneer depositors. Pakiramdam niya ay maging ang alaala ng kanyang ama ay kinasusuklaman siya sa oras na ito. Isang gabi lang, Jimenez. Bulong ni Manuel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng iyak. Kahit panggastos lang sa panganganak ni Gina, I'm begging you. I'm sorry, sir. Pero ang batas ay batas. Tugon ng manager bago tuluyang pinutol ang tawag sa speakerphone ni Carla. Ibinaba ni Carla ang kanyang baso. Ang katahimikan sa loob ng kanyang penthouse ay puno ng tagumpay. Lumapit siya sa kanyang mesa at kinuha ang isang makapal na tumpok ng mga imbitasyon na may eleganteng disenyo at kulay gintong tinta. Ito ay hindi lamang basta imbitasyon para sa isang party. Pinalabas ni Carla ang kanyang sekretary na si Nina. Nina, ipadala mo ito sa mansyon ng mga Reyes. Siguraduhin mong si Doña Esperanza mismo ang makatanggap. Kinahapunan, habang si Doña Esperanza ay hindi mapakali sa sala ng kanilang mansyon, dumating ang isang courier na may dalang isang malaking itim na envelope. Akala ng matanda ay isa itong tulong mula sa kanilang mga kaibigang mayaman. Ngunit nang buksan niya ang envelope, isang eleganteng card ang bumungad sa kanya na may malalaking letra. You are cordially invited to the grand liquidation auction of the Reyes Estate. Everything you own will now belong to the highest bidder. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginig hanggang sa malaglag ang imbitasyon sa sahig. Sa ibaba ng card, may isang maliit na sulat kamay na tila isang huling hininga ng babala. Ang bahay na itinayo sa luha ng iba ay guguhurin sa gitna ng sarili nitong kahihiyan. See you at the auction, Esperanza. Napatingin ang matanda sa bintana at sa labas ng kanilang gate, nakita niya muli ang pamilyar na itim na sasakyan. Sa pagkakataong ito, ang bintana ay bumaba ng tuluyan at nakita niya ang mukha ni Carla, isang mukhang puno ng ningning at kapangyarihan, malayo sa basahan na kanyang itinapon. Ang tanong na bumabalot sa isipan ni Esperanza habang dahan-dahang nawawalan ng malay ang kanyang pakiramdam. Saan sila pupunta kapag ang bawat pader ng kanilang mansyon ay naibenta na sa taong pinakakinasusuklaman nila? Ang katahimikan sa loob ng bagong opisina ni Carla ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa kanyang pagod na kaluluwa. Sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga diamanteng nakakalat sa madilim na pelus, ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa isang lumang litrato na nakapatong sa kanyang lamesa. Ito ang litrato ng kanyang ama, isang lalaking may hapon na mukha, ngunit may mga matang puno ng pag-asa at dangal. Dahan-dahang hinaplos ni Carla ang ibabaw ng salamin ng frame. Naalala niya ang bawat patak ng pawis ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Isang simpleng mekaniko ang kanyang ama na nangarap lamang na makitang nakapagtapos siya ng pag-aaral. Naalala niya noong huling mga sandali nito bago ito pumanaw dahil sa sakit na hindi nila agad na ipagamot dahil sa kakulangan ng pera. Ang bawat sakripisyo ng kanyang ama ang naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang nagturo sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa katapatan. Papa,
Bulong ni Carla, ang kanyang tinig ay nanginginig sa lalim ng pangungulila. Sana ay nakikita mo ako ngayon. Hindi ko hinayaang mabulok ang mga pangarap na itinanim mo sa akin. Ang bawat hirap na dinanas mo, bawat pagyuko mo sa mga taong mapangapi, tinapos ko na po. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang yumayanig sa pagpipigil ng yak. Ang mga luhang kanina pa, nagbababad sa kanyang mga mata, ay tuluyan ng umagos, pumabasa sa kanyang pisngi na tila mga kristal ng pait at tagumpay. Hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang martir na sa wakas ay nakalaya na mula sa kanyang mga kadena. Hinawakan niya ang isang susi, ang susi ng bagong kumpanya na ipinangalan niya sa kanyang ama. Ang malamig na metal sa kanyang palad ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang salita. I promised you, Papa, hindi na tayo muling yuyuko. Ang kumpanyang ito, ang Ceres Global, ay para sa iyo. Para sa lahat ng mga taong katulad nating minaliit at tinapakan ng mga taong akala mo ay Diyos dahil sa kanilang pera. Sa kabilang dako ng lungsod, ang kadiliman sa mansyon ng mga Reyes ay tila mas lalong lumalalim. Ang hanging umiihip sa paligid ng bahay ay may dalang kakaibang lamig na tila nagpapahiwatig ng isang masamang pangitain. Si Manuel ay nakaupo sa madilim na sala. Hawak ang isang baso ng alak na hindi na niya malasahan. Ang bawat kalansing ng yelo sa loob ng baso ay tila isang babala na ang kanyang oras ay malapit na ring maubos. Isang malakas na liwanag mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanilang malaking gate. Nagising ang diwa ni Manuel at lumapit sa bintana. Nakita niya ang isang mahabang itim na van na dahan-dahang pumasok sa kanilang driveway. Akala niya ay ang kanyang mga kaibigan na darating para tumulong, o baka ang mga abogado na magsasabing may paraan pa para maisalba ang kanilang kumpanya. Ngunit ang mga lalaking bumaba mula sa van ay hindi nakasuot ng barong o Amerikana. Nakasuot sila ng mga itim na uniforme at may dalang mga puting bulaklak. Dahan-dahan nilang ibinaba ang isang mahabang kahon na gawa sa makintab na kahoy na mahogani. Ang bawat kilos nila ay formal at tahimik, tila isang seremonya para sa isang huling pamamaalam. Anong ginagawa niyo rito? Sino ang nagpadala niyan? Sigaw ni Manuel habang lumalabas ng pinto. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkalito. Hindi sumagot ang mga lalaki. Ibinaba nila ang kahon sa gitna ng kanilang driveway sa tapat mismo ng pintuan ng mansyon. Inilapag nila ang mga puting rosas sa ibabaw nito bago mabilis na bumalik sa kanilang sasakyan at umalis ng walang imik. Nanginginig ang buong katawan ni Manuel habang lumalapit sa kahon. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang hakbang patungo sa sarili niyang kapahamakan. Nang makalapit siya, nakita niya ang isang maliit na plakang ginto na nakadikit sa gilid ng kabaong. Ang mga letra ay maingat na nakaukit, tila isang sumpa na hindi na mabubura kailanman. Manuel Reyes, ibinuburol dito ang iyong dangal, ang iyong yaman, at ang iyong kinabukasan. Ang muling pagkabuhay ay para lamang sa mga taong may kaluluwa. Napasigaw si Manuel sa tindi ng takot at galit. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nilamon ng katahimikan ng gabi. Ang kabaong na nasa harap niya ay tila isang salamin ng kanyang sariling pagkatao. Maganda sa labas, ngunit walang laman sa loob, kundi kadiliman. Sa loob ng mansyon, narinig niya ang mahinang paghikbi ni Doña Esperanza at ang hysterical na iyak ni Gina, na tila ba naramdaman din ang presensya ng kamatayan ng kanilang marangyang buhay. Habang nakatitig si Manuel sa kanyang sariling pangalan sa kabaong, hindi niya mapigilang maisip, ito na ba ang katapusan? O simula pa lamang ito ng isang mas mahabang pagdurusa na hindi kayang bayaran ng lahat ng ginto sa mundo? Ang bawat upuan sa loob ng marangyang function hall ng isang tanyag na hotel ay tila mga bantay na naghihintay sa isang kaganapang hindi darating. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang bango ng mamahaling pagkaing nakahain sa mahabang mesa
ay tila isang panunuya sa katahimikang namamayani sa silid. Ito ang huling barahan ni Manuel, isang marangyang piging para sa mga natitirang kaibigan at posibleng investor na inaasahan niyang magliligtas sa lumulubog na barko ng pamilya Reyes. Nakatayo si Manuel sa harap ng salamin, pilit na inaayos ang kanyang mukha upang hindi mahalata ang panginginig ng kanyang mga labi. Sa tabi niya, si Gina ay balot ng mga alahas na tila ba ang kinang ng mga diamante ay sapat na upang pagtakpan ng itim na balitang kumakalat sa buong lungsod. Ngunit sa bawat minutong lumilipas, ang bawat patak ng pawis sa noo ni Manuel ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang pagkatalo. Bakit wala pa sila, Manuel? Ang boses ni Gina ay puno ng pagkairita at takot. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang clutch bag. Ang sabi mo, darating ang mga si at ang mga tan. Sabi mo, hindi nila tayo matatanggihan dahil sa tagal ng pagsasama nyo. Hindi nakasagot si Manuel. Patuloy niyang tinitignan ang kanyang relo. Ngunit ang bawat pag-ikot ng mga kamay nito ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa kawalan. Ang mga waiter ay nakatayo lamang sa gilid. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Tila ba alam na nila ang kahihinatnan ng gabing ito. Sa hindi kalayuan, sa loob ng isang madilim na sulok ng hotel, nakaupo si Carla sa loob ng kanyang sasakyan. Sa harap niya ay isang tablet kung saan makikita ang live feed mula sa loob ng function hall. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi niya kailangang gumamit ng dahas. Ang kailangan lang niya ay ipakita sa mga buwaya ng mundo ng negosyo na ang pamilya Reyes ay wala ng laman kundi hangin. Bawat investor na binalaklapitan ni Manuel ay personal na kinausap ni Carla. O mas kilala na ngayon bilang ang makapangyarihang CEO ng Ceres Global. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng mas magandang alok. Ang manatiling kaalyado ng Ceres o ang mabaon sa utang kasama ng mga Reyes. Sa loob ng hall, bumukas ang pinto. Isang matandang negosyante ang pumasok, si Mr. Chua, ang taong itinuturing ni Manuel na pinakamalapit na kaalyado ng kanyang ama. Agad na sumalubong si Manuel nang may pilit na ngiti. Ang kanyang mga kamay ay nakaabang para sa isang pakikipagkamay. Mr. Chua, akala ko ay hindi na kayo darating. Masayang bati ni Manuel. Ngunit hindi tinanggap ni Mr. Chua ang kanyang kamay. Sa halip, isang malamig na tingin ang ibinigay nito sa kanya. Pumunta lamang ako rito para sabihing huwag mo na kaming gambalain, Manuel. Ang bawat sentimong ibibigay namin sa iyo ay parang pagtatapon ng pera sa apoy. Mas pinipili naming kumampi sa taong may tunay na paninindigan at kakayahan. Ang pamilya Reyes ay tapos na. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ng ama mo para manghingi ng limos. Kasabay ng pag-alis ni Mr. Chua, ang iba pang iilang panauhin na dumating ay dahan-dahan ding nagsialisan. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila mga martilyong pumuputok sa bawat pangarap ni Manuel. Naiwang nakatayo ang magkasintahan sa gitna ng silid, napapalibutan ng mga pagkaing walang kakain at mga alak na walang magtatagay. Ang piging ng mga buwaya ay naging isang sementeryo ng mga ambisyon. This is all her fault! Si Carla ang may gawa nito! Sigaw ni Gina, ang kanyang hysterical na iyak ay pumuno sa hall. Nasisira ang buhay natin dahil sa babaeng yon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang malaking pinto sa dulo ng hall ay muling bumukas. Ang bawat mata, kabilang ang sa mga waiter, ay napabaling sa papasok na butot. Hindi ito si Mr. Chua o ang sinumang negosyanteng inaasahan nila. Isang babae ang dahan-dahang naglalakad, ang kanyang presensya ay tila humihigop sa liwanag ng mga chandelier. Nakasuot siya ng isang mahabang itim na kapa na may talukbong, tila isang aninong nabuhay mula sa kailaliman ng gabi. Ang bawat tapak ng kanyang takong ay lumilikha ng isang mabigat at nakakabahalang tunog na tila tumitibok kasabay ng kaba sa dibdib ni Manuel. Huminto ang babae,
sa tapat mismo ng kanilang mesa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang talukbong at ang bumungad na mukha ay tila isang multo mula sa kanilang nakaraan. Ngunit may dalang bagsik na hindi nila kailanman nakita. "The feast is over, Manuel." Ang boses ng babae ay malalim, malamig, at tila nanggagaling sa kabilang mundo. Ngunit ang pagbabayad ay magsisimula pa lamang. Nanigas si Manuel sa kanyang kinauupuan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi si Carla, kundi ang taong pinakakinatatakutan ni Doña Esperanza, ang taong matagal na nilang inakalang patay na dahil sa kanilang mga pagkakamali. Ang katahimikan sa loob ng hall ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Sino ang espesyal na panauhing ito? At anong sikreto ang dala niya na magpapayanig sa pundasyon ng pamilya Reyes? Habang ang gabi ay lumalalim, ang bawat sikretong ibinaon ay nagsisimula nang humukay ng sarili nitong daan palabas. Ang bawat pader ng mansyon ng mga Reyes na dati ay saksi sa mga mararangyang piging at mapangaping halakhak ay tila unti-unting lumiliit at sumasakal kay Doña Esperanza. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na nara. Mahigpit na hawak ang isang jade na rosaryo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga dasal ay hindi nagmumula sa kabanalan, kundi sa isang desperadong takot na mawala ang lahat ng kanyang pinakaingatan. Ang katahimikan sa loob ng sala ay binasag ng dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng barong, bit-bit ang mga folder na may selyo ng korte. Kasunod nila ang isang sheriff na may dalang isang opisyal na dokumento. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay tila mga tunog ng hatol na hindi na mababago. Anong kapangahasan ito? Ang boses ni Doña Esperanza ay nanginginig. Pilit na ibinabalik ang kanyang dating awtoridad. "Hindi niyo ba alam kung kaninong pamamahay ang pinasok ninyo?" "Alam po namin, senyora," tugon ng sheriff sa isang malamig at propesyonal na tono. Ngunit ayon sa utos ng korte, ang ari-ariang ito ay isa sa ilalim na sa sequestration. Ang kumpanyang C.R. Reyes Holdings ay matagumpay na nakuha ang foreclosure rights matapos mabigong bayaran ng Reyes Group ang mga obligasyon nito sa loob ng itinakdang panahon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Esperanza. Ang bawat salita ng sheriff ay naging isang matalim na kutsilyo na bumaon sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kaliwang bahagi ng kanyang puso. Isang hapdi na tila unti-unting kumakalat sa kanyang balikat at leeg. Kinapos siya ng hininga at ang kanyang mga daliri ay nawalan ng lakas. Dahilan upang malaglag ang kanyang jade na rosaryo sa sahig. Ang bawat butil nito ay gumulong sa ilalim ng mesa. Tila ang kanyang pananampalatayang nagkawatak-watak na rin. C.R. Reyes, bulong ni Manuel habang patakbong lumapit sa kanyang ina. "Sino ang C.R. Reyes na yan?" "Ma'am, hindi ito maaari. Ito ang bahay natin. Dito ako lumaki." "Mayroon po kayong 24 na oras para lisanin ang mansyon." Pagpapatuloy ng sheriff, tila hindi naririnig ang pagsusumamo ni Manuel. Ang lahat ng kagamitan na hindi kasama sa listahan ng mga personal na gamit ay mananatili rito bilang bahagi ng liquidation. Sa tindi ng shock at sakit, tuluyang bumigay ang katawan ni Doña Esperanza. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang bawat boses sa paligid ay naging isang malabo at nakakalunod na ingay. Bumagsak siya sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel habang ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa kanyang dibdib sa gitna ng matinding paghihirap. "Ma'am, tumawag kayo ng ambulansya!" Sigaw ni Manuel. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at takot. Ngunit ang mga tao sa paligid ay nanatiling nakatayo lamang. Tila mga rebultong nagmamasid sa pagbagsak ng isang reyna. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Manuel ang dokumentong iniwan ng sheriff sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang binabasa ang bawat linya. Sa kanyang isipan, sigurado siya na
Ang CR ay nangangahulugang Carla Reyes. Gusto niyang isumpa ang pangalan ng kanyang dating asawa. Gusto niyang isigaw sa buong mundo ang paghihiganti nito. Ngunit nang makarating siya sa huling pahina, sa tapat ng pirma ng kinatawan ng kumpanya, napatigil ang kanyang paghinga. Ang bawat letra ng pirma ay tila isang bagong sampal na hindi niya inaasahan. Hindi pangalan ni Carla ang nakasulat doon. Ang pirma ay malinaw na nababasa bilang Nina Reyes de Vega. Ang kapatid ni Carla na lagi niyang minaliit. Ang kapatid na itinuring nilang palamuti lamang. Ang siyang nakapirma bilang legal na may-ari ng lahat ng kanilang ari-arian. Naiwang nakatitig si Manuel sa papel habang ang tunog ng papalapit na ambulansya ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Kung si Nina ang nakapirma, nasaan si Carla? At anong mas malaking pasabog ang inihahanda ng babaeng akala niya ay kinalimutan na siya? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang libingan, isang babala, na ang hagupit ng karma ay nagsisimula pa lamang lumandas sa kanilang mga buhay. Ang bawat tibok ng puso ni Gina ay tila isang tambol ng babala na umuukit sa kanyang dibdib, habang ang mansyon ay nababalot ng tensyon dahil sa pagkakaospital ni Doña Esperanza at ang banta ng pagpapaalis sa kanila. Mas naging mailap ang mga mata ni Gina. Ang kanyang mga kamay, na dati ay abala sa pagpili ng mamahaling alahas, ngayon ay nanginginig habang hawak ang kanyang telepono sa loob ng madilim na pasilyo ng ikalawang palapag. I told you, huwag mo akong tatawagan dito. Delikado na ang sitwasyon namin. Ang pabulong na sigaw ni Gina, ang kanyang boses ay puno ng takot na hinaluan ng gigil. Maghintay ka lang, Jojo. Kapag nakuha ko na ang share ko sa property na to, ibibigay ko ang gusto mo. Pero for now, manahimik ka. Hindi alam ni Gina na sa kabilang dako ng makapal na kurtina, nakatayo si Lola Berta. Ang matanda ay tila isang aninong nakadikit sa dingding. Hawak ang isang basahan na basa pa ng kanyang sariling pawis. Pinigilan ni Lola Berta ang kanyang paghinga. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Gina ay tila isang bagong lason na nagpapadumi sa hangin ng mansyon. Ano? Buntis? Of course I'm using the baby. Ito lang ang tanging paraan para hindi ako palayasin ni Manuel. Pagpapatuloy ni Gina, ang kanyang muka ay naging kasing talim ng isang patalim sa dilim. Wala siyang alam at wala siyang dapat malaman. Basta siguraduhin mong hindi ka magpapakita sa Forbes Park. I'll send you the money tomorrow, just shut up. Dahan-dahang lumayo si Lola Berta, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa bigat ng katotohanang kanyang natuklasan. Ang sanggol na itinuturing ni Manuel na pag-asa ng pamilya Reyes ay isa palang malaking kasinungalingan, isang sandata na ginagamit ni Gina para sa kanyang pansariling kasakiman. Sa gitna ng kanyang paglalakad patungo sa kusina, natigilan si Lola Berta nang makita ang isang maliit na bagay sa ilalim ng hagdanan. Ito ay isang lumang notebook na may mga mantsa ng kape at harina. Ang paboritong recipe book ni Carla na hindi tuluyang naubos ng apoy noong nakaraang araw. Dahan-dahan itong pinulot ng matanda at pinunasan ng alikabok sa pabalat. Ito ang golden moment ng matanda. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan ni Gina, ang bawat sulat kamay ni Carla sa loob ng notebook ay tila isang paalala ng tunay na pag-ibig at pagsisilbi. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lola Berta. Bumasa sa pahina kung saan nakasulat ang paboritong ulam ni Manuel. Napakabuti mo, Carla, bulong ni Lola Berta, at napakasama ng mga taong ito sa'yo. Kinagabihan, bumalik si Manuel mula sa ospital. Ang kanyang hitsura ay tila isang taong galing sa isang digmaan na siya ang natalo. Ang kanyang kurbata ay nakakalag na at ang kanyang mga mata ay lubog sa pagod at puyat. Ni hindi niya nilingon si Gina na agad sumalubong sa kanya nang may mapagkunwaring pag-aalala. "How's your mom, babe? I was so worried," sabi ni Gina habang sinusubukang hawakan ng braso ni Manuel.
She's stable, pero hindi pa rin siya nagigising. Maikling sagot ni Manuel bago dumiretso sa kanyang home office. Gusto niya lang mapag-isa. Gusto niyang takasan ang ingay ng kanyang budhi na tila sumisigaw sa bawat sulok ng mansyon. Pagbukas niya ng ilaw sa kanyang opisina, tumambad sa kanya ang isang malinis na mesa. Ngunit sa gitna nito, may isang puting sobre na hindi pamilyar sa kanya. Walang selyo, walang pangalan ng nagpadala. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila ba nagbababala sa nilalaman nito. Inilabas ni Manuel ang papel sa loob. Ito ay isang opisyal na resulta ng isang laboratorio, isang DNA paternity test report. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang binabasa ang mga terminong medikal hanggang sa humantong siya sa huling konklusyon na nakasulat sa makapal na letra. Ang resulta ay malinaw. 0.0% probability of paternity. Nabitawan ni Manuel ang papel at ang dahan-dahang pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang natitirang dangal. Sino ang nag-iwan nito sa kanyang mesa? At kung hindi sa kanya ang anak na dinadala ni Gina, sino ang tunay na ama? Sa labas ng pinto, nakita ni Manuel ang anino ni Gina na tila nakikinig. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Sa pagkakataong ito, ang puot sa dibdib ni Manuel ay hindi na para kay Carla, kundi para sa babaeng inakala niyang kanyang magiging kaligtasan. Ang ulan ay hindi tumitigil sa pagbuhos, tila isang walang katapusang pagiyak ng langit na nakikiramay sa gumuguho at basang-basang mundo ni Manuel. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na kalsada sa tapat ng lumang apartment sa Quiapo. Ang kanyang dating makisig na anyo ay nilamon na ng kawalan ng pag-asa. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luhang puno ng pagsisisi at takot. Hawak pa rin niya ang lukot na papel ng DNA test, ang katotohanang bumasag sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Carla, alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo please. Ang sigaw ni Manuel ay gumaralgal. Tila isang sugatang hayop na naghahanap ng masisilungan. Patawarin mo ako, Carla. I was a fool. Naloko ako. Nagbulag-bulagan ako. Please, kailangan kita. Ang bawat pagsamo niya ay tila nilalamon lamang ng ingay ng unos. Ang kanyang mga mamahaling sapatos na dati ay ipinagmamalaki niya ay wala ng silbi sa gitna ng baha at putikan. Lumuhod siya sa semento. Hinayaan ang kanyang mga palad na madumihan. Ang kanyang noo ay halos sumayad sa basang kalsada. Ito ang lalaking dati ay itinuturing ang kanyang sarili na Diyos sa loob ng mansyon. Ngayon ay tila isang pulubing na mamalimos ng kahit katiting na atensyon mula sa babaeng kanyang itinapon. Isang matinding liwanag mula sa malayo ang dahan-dahang lumapit. Ang dagundong ng isang malakas at marangyang makina ay tila isang babalang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang mahaba at makintab na itim na limusin ang dahan-dahang huminto sa tapat mismo ni Manuel. Ang bawat patak ng ulan ay tila tumatalbog sa makinis na body nito, tila nandidiring dumikit sa yaman at kapangyarihang dala ng sasakyang yon. Napaangat ng tingin si Manuel. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa silaw at sa pag-asang baka ito na ang kanyang kaligtasan. Carla, is that you? I knew you'd come for me. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng likurang bahagi ng sasakyan. Ngunit hindi ito bumaba ng tuluyan, sapat lamang upang makita ang isang pares ng mga mata sa likod ng makapal at madilim na salamin. Doon ay nakita ni Manuel si Carla. Hindi siya lumabas. Hindi niya hinayaang madungisan ng ulan ang kanyang balat o mabasa ang kanyang mamahaling kasuotan. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga perlas na tila mas kumikinang pa kaysa sa anumang bituin. Isang mahina, ngunit matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Carla. Ang tunog nito
ay tila isang musika ng tagumpay na binalot ng pait. You look pathetic, Manuel. Ganyan ba ang hitsura ng hari ng mga Reyes kapag wala ng perang pambili ng payong? Carla, please. Gina lied to me. Hindi sa akin ang bata. Niloko nila ako ni Mom. Ikaw lang ang tanging totoo sa buhay ko. Pagmamakaawa ni Manuel, ang kanyang kamay ay pilit na gustong humawak sa pinto ng sasakyan, ngunit agad siyang hinarang ng isang bodyguard na lumabas mula sa unahan. Totoo? Ang boses ni Carla ay naging kasing lamig ng yelo. Nasaan ang katotohanan noong hinahayaan mong lait-laitin ako ng ina mo? Nasaan ang katotohanan noong ipinagpalit mo ako sa harap ng maraming tao para sa isang babaeng akala mo ay ginto, pero tanso lang pala? Ang katotohanan, Manuel, ay tapos na ang oras mo. Ang bawat luhang iniyak ko sa loob ng 3 taon ay binabayaran mo na ngayon. I can change. Magmula tayo ulit. Please, Carla, let me in. Hindi sumagot si Carla. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang bintana. Ang huling nakita ni Manuel ay ang malamig na titig ni Carla na tila ba tinitignan ang isang basurang itatapon na sa limot. Ang limousine ay dahan-dahang umusad, humahawi sa baha, nang walang kahirap-hirap. Iniiwan si Manuel na muling nakaluhod at mag-isa sa gitna ng dilim. Ngunit ang sasakyan ay hindi lumayo patungo sa kung saan. Pinanood ni Manuel ang bawat pag-ikot ng mga gulong nito habang ang sasakyan ay dumarating sa tapat ng pinakamalaking gusali sa lugar, ang main office ng Reyes Group. Ang mga ilaw sa tuktok ng gusali ay biglang bumukas at isang dambuhalang digital na karatula ang nagliwanag na tila isang huling hatol sa buong lungsod. Ang pangalang Reyes Group ay dahan-dahang naglaho sa screen at pinalitan ito ng malalaking letra na kulay ginto. Ceres Global Headquarters. Napanganga si Manuel, ang kanyang hininga ay tila tuluyan ng napatid. Ang limousine ay huminto sa tapat ng grand entrance ng kanyang sariling kumpanya at ang mga security guard na dati ay sa kanya sumasaludo ay sabay-sabay na yumukod nang bumukas ang pinto para kay Carla. Sa itaas ng gusali, isang malaking orasan ang tumunog, hudyat ng pagtatapos ng isang panahon. Anong mangyayari sa loob ng boardroom ngayong ang reynang itinapon ay naroon na para kunin ang huling piraso ng kanyang kaharian? Habang si Manuel ay nakatitig sa itaas, alam niyang ang pintuan ng gusaling iyon ay hindi na muling bubukas para sa kanya. Maliban na lamang kung ito ay para sa kanyang tuluyang pagbagsak. Hindi kayo maaaring magdesisyon nang wala ako. Ako ang CEO ng kumpanyang ito at ang pangalang nakasulat sa labas ng gusaling ito ay sa pamilya ko. Ang boses ni Manuel ay pumapaibabaw sa loob ng malamig at malawak na boardroom. Ngunit sa halip na pagtalima, ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng mga board members na nakaupo sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang bawat isa sa kanila ay umiiwas ng tingin. Tila ba ang presensya ni Manuel ay isang mantsa na ayaw nilang madikit sa kanilang mga mamahaling Amerikana. Ang hangin sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng tingga at ang bawat hininga ni Manuel ay naging isang gumaralgal na tunog ng desperasyon. Ang kanyang dating trono sa dulo ng lamesa ay nananatiling bakante. Tila isang mabalasik na paalala na ang kanyang paghahari ay isa na lamang alaala. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na hawakan nito ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong panahon. Pumasok si Carla, hindi bilang aninong laging nakayuko, kundi bilang isang dambuhalang puwersa na humihigop sa lahat ng atensyon sa silid. Ang kanyang bawat hakbang sa makinis na sahig ay lumilikha ng isang matatag at ritmikong tunog na tila nagmamarka sa bawat pagkatalo ni Manuel. Nakasuot siya ng isang puting business suit na may mga gintong butones at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod,
Inilalantad ang kanyang mukha na puno ng ningning at awtoridad. "You're late, Manuel." Ang boses ni Carla ay mahina, ngunit may talim na, tila humihiwa sa kapal ng hangin. "And you're mistaken. Ang pangalang nakasulat sa labas ng gusaling ito ay hindi na sayo. Ang Ceres Global ay hindi na isang pangarap. Ito na ang katotohanang kinatatakutan mo." "Carla, what is the meaning of this? Isang hamak na asawa ka lang. Wala kang alam sa negosyo." Sigaw ni Manuel. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa gilid ng lamesa para hindi siya tuluyang manginig sa harap ng madla. Hindi siya sinagot ni Carla ng galit. Sa halip, lumapit siya sa dulo ng lamesa at dahan-dahang hinaplos ang makinis na kahoy. Ito ang golden moment ni Carla. Sa bawat haplos niya sa mahogany, naalala niya ang kanyang biyenan na si Don Roberto, ang tanging tao sa pamilya Reyes na naniwala sa kanya. Naramdaman niya ang bigat ng kasaysayan at ang tamis ng katarungang sa wakas ay nasa kanyang mga kamay na. "Gentlemen," baling ni Carla sa mga board members, hindi na binibigyan ng pansin si Manuel. "I believe you have all reviewed the transfer of shares. As of 8 o'clock this morning, the Ceres Global Trust has acquired 80% of the outstanding stocks of the Reyes Group. This company no longer belongs to a name. It belongs to the person who can sustain its life." Isang makapal na folder ang inilapag ni Attorney Santos sa harap ni Manuel. Nanginginig ang mga daliri ni Manuel habang binubuksan ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Pilit na iniintindi ang mga legal na dokumentong nasa harap niya. Hanggang sa makarating siya sa huling pahina, ang Share Purchase Agreement. Doon sa ibaba ng dokumento ay nakita niya ang kanyang sariling pirma. Ang mga letra ay bahagyang bungi-bungi at hindi tuwid. Isang malinaw na bakas na ang pumirma nito ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Biglang nagbalik sa kanyang gunita ang gabi sa club, ilang linggo na ang nakalilipas, noong siya ay lugmok sa alak dahil sa mga problema sa utang at may isang investor na nag-alok sa kanya ng mabilis na cash kapalit ng isang partnership agreement. Ito ay pandaraya. I was drunk. Hindi ko alam ang pinipirmahan ko. Ang sigaw ni Manuel ay naging isang mahinang hikbi ng pagkatalo. "You weren't just drunk, Manuel. You were greedy." Ang boses ni Carla ay puno ng pait. "Pinili mong iligtas ang sarili mo kaysa sa kumpanya. Pinili mong pumirma ng hindi nagbabasa dahil ang iniisip mo lang ay ang pansamantala mong luho at ang pagpapahanga sa kabit mo. Ang pirma mo ang naging huling pako sa kabaong ng pamilya Reyes." Dahan-dahang umupo si Carla Cecilia sa dulo ng lamesa, ang upuan ng CEO. Ang bawat board member ay sabay-sabay na tumayo at yumukod bilang pagkilala sa kanilang bagong pinuno. Si Manuel ay nanatiling nakatayo sa gilid, tila isang estranghero sa sarili niyang kaharian, habang ang mga security guard ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. "Please escort Mr. Reyes out of the building," utos ni Carla habang binubuksan ang kanyang unang agenda. "He no longer has any business here." At pakisabi sa kanya, ang bawat gamit na kinuha niya sa mansyon na pag-aari ng kumpanya ay kailangang maibalik bago lumubog ang araw. Naiwang nakatulala si Manuel habang dahan-dahang hinihila ng mga guard ang kanyang mga braso. Ang pintuan ng boardroom ay dahan-dahang nagsara at ang huling nakita niya ay si Carla na seryosong nakikipag-usap sa mga investors. Ang babaeng akala niya ay sapat na ang maging anino. Ngayon ay siya nang nagbibigay ng liwanag sa buong gusali. Ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan habang kinakaladkad siya palabas. Saan siya pupunta ngayong ang bawat pintuang kumatok siya ay nakasara na at ang tanging pirma na dapat sana ay nagligtas sa kanya ay siya ring naging hatol ng kanyang kamatayan? "Layas! Huwag ninyong hawakan ang mga kagamitang yan. Pag-aari iyan ng mga Reyes." Ang tinig ni Doña Esperanza ay pumapaos. Isang gumaralgal na pagsigaw na wala ng dating awtoridad.
Nakatayo ang matanda sa gitna ng malawak na driveway ng mansyon. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mukha ay kasing puti ng telang linen. Bagaman kalalabas lang niya ng ospital, ang bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka laban sa katotohanang sumasampal sa kanyang mukha. Ang bawat mamahaling muebles na maingat niyang pinili ay isa-isang inilalabas ng mga lalaking nakauniforme ng kumpanya ng trucking. Ang tunog ng pagkayod ng mabibigat na paa sa semento at ang dahan-dahang pag-usad ng mga kagamitan ay tila mga hakbang patungo sa kanilang tuluyang pagbagsak. Ang bawat pader ng mansyon na dati ay saksi sa kanilang kapangyarihan, ngayon ay tila nanonood na lamang sa kanilang kahihiyan. Dumating si Manuel mula sa boardroom. Ang kanyang hitsura ay tila isang taong galing sa sarili niyang burol. Nang makita niya si Gina, na abalang isinisilid ang kanyang mga designer bags sa isang maleta, isang matinding puot ang bumalong sa kanyang dibdib. Hindi na siya nakapagpigil. Kinuha niya ang lukot na DNA test mula sa kanyang bulsa at isinampal ito sa mukha ni Gina. "Whose child is this, Gina? Kaninong anak ang ginagamit mo para lokohin ako?" Ang sigaw ni Manuel ay bumasag sa ingay ng pag-iimpake. Ang bawat salita niya ay puno ng pait na tila lasong kumakalat sa hangin. Napatigil si Gina. Ang kanyang mapagkunwaring mukha ay biglang nagbago. Wala na ang takot. Wala na ang lambing. Isang matalim at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang pinupulot ang papel sa sahig. "Does it matter, Manuel? Tingnan mo ang sarili mo. You're broke. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng mansyon, at wala ka ng silbi. Akala mo ba talaga ay mamahalin kita kung wala kang pera? You were just a ticket, and now, the ride is over." Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Gina, ngunit hindi ito galing kay Manuel. Si Doña Esperanza ay nakatayo sa kanilang tabi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "You gold-digging snake! Ginamit mo ang apelyido namin para lang sa luho mo." "Apelyido?" ang sagat ni Gina habang hinahaplos ang kanyang namumulang pisngi. "Ang apelyidong itatapon na rin sa basurahan? Mag-away kayong mag-ina kung gusto nyo, basta ako aalis na rito." Ang eksenang ito ay nagaganap sa harap ng kanilang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa kanila. Ang bawat isa ay nakadungaw sa kanilang mga bintana. May mga hawak na telepono at tila kinukunan ang bawat segundo ng kanilang pagkakaeskandalo. Ang pamilyang dating tinitingala bilang simbolo ng tagumpay sa Forbes Park ay naging isang panoorin ng katatawanan at habag. Ito ang golden moment ng pagkakataong yon. Si Lola Berta, habang inilalabas ang kanyang maliit na bundle ng mga damit, ay lumingon sa huling pagkakataon sa pamilya Reyes. Nakita niya ang pagkakawatak-watak ng 3 taong puno na ng kasakiman. Hindi siya natuwa, bagkus ay nakaramdam siya ng isang malalim na lungkot para sa mga taong may lahat ng yaman sa mundo ngunit nawalan ng kaluluwa. Lumapit siya kay Manuel at iniabot ang maliit na susi ng kanyang silid. "Sir Manuel, ang yaman ay lumilipas, pero ang dangal, kapag nawala, mahirap nang bawiin." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang dahan-dahang pag-ikot ng mga ilaw na kulay asul at pula ang tumama sa mga pader ng mansyon. Ang tunog ng paghinto ng mga sasakyan ng pulis ay tila isang huling hatol na bumasag sa natitirang pag-asa ni Manuel. 2 opisyal ang bumaba at mabilis na lumapit sa kanila. "Mr. Manuel Reyes?" tanong ng isang pulis habang inilalabas ang isang warrant of arrest. "You are under arrest for multiple counts of estafa and qualified theft. May mga reklamo mula sa Ceres Global tungkol sa mga pondong iligal mong inilipat sa iyong mga personal na account sa labas ng bansa." Nanigas si Manuel. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pinusasan. Ang malamig na metal sa kanyang mga pulso ay tila ang huling hininga ng kanyang kalayaan.
Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ng pulis ay tila isang paglalakad sa gitna ng kalsada ng kahihiyan. "Mom! Help me, Nina! Carla!" Ang sigaw ni Manuel ay tila isang desperadong pagsusumamo na wala nang makakarinig. Naiwang nakatayo si Doña Esperanza sa tabi ng kanyang mga maleta sa kalsada, habang si Gina ay mabilis na sumakay sa isang taxi at iniwan sila nang hindi man lang lumingon. Ang langit ay dahan-dahang nagdidilim at ang bawat ilaw sa loob ng mansyon ay isa-isang pinapatay ng mga bagong tauhan ng Ceres Global. Habang ang sasakyan ng pulis ay dahan-dahang lumalayo, isang itim na limousine ang dumaan sa kabilang direksyon. Ang bintana nito ay bahagyang bumaba at ang malamig na hangin mula sa labas ay tila nagdala ng isang mensahe para kay Manuel. Sino ang taong nagbigay ng sapat na ebidensya sa mga pulis para maaresto siya sa mismong araw ng kanilang pagpapaalis? At ano pang mga sikreto ang nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng pamilya Reyes na nakatakda ng hukay ni Carla? Ang lamig ng hangin sa loob ng malawak na lobby ng Ceres Global ay tila tumatagos hanggang sa mga buto ni Doña Esperanza. Wala na ang mga kumikinang na brilyante sa kanyang leeg. Wala na ang mamahaling pabango na dati ay nag-iiwan ng bakas sa bawat kwartong kanyang pasukin. Ang babaeng dati ay naguutos na tila isang reyna ngayon ay nakatayo na may nakayukong uulo. Ang kanyang lumang damit ay gusot at ang kanyang mga mata ay pugto sa walang katapusang pag-iyak. Ang bawat hakbang niya sa makinis na marmol papasok sa opisina ng CEO ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Nakatayo si Carla malapit sa malaking bintanang gawa sa salamin. Tahimik na pinagmamasdan ang abalang syudad sa ibaba. Hindi siya lumingon nang maramdaman niya ang presensya ng matanda sa likuran niya. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mabigat. Tila naghihintay kung sino ang unang bibigay. "Carla, maawa ka." Ang tinig ni Esperanza ay gumaralgal, isang boses na tinanggalan ng lahat ng pagmamataas. Dahan-dahan siyang lumuhod sa makapal na karpet. Ang kanyang mga nanginginig na palad ay nakapatong sa kanyang mga hita. "Nagsusumamo ako sa'yo. Nabubulok na si Manuel sa kulungan. Ako ay nakikitira na lamang sa isang malayong kamag-anak na nagpaparamdam na pabigat ako. Pamilya pa rin tayo, Carla. Kahit anong mangyari, naging ina mo ako." Dahan-dahang humarap si Carla. Walang galit sa kanyang mga mata, ngunit wala ring itong bahid ng awa. Tumingin siya sa matandang nakaluhod sa kanyang harapan, at ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na kalungkutan para sa isang taong sinira ang sariling buhay dahil sa kasakiman. "Pamilya?" Inulit ni Carla ang salita. Ang kanyang tono ay malamig ngunit puno ng lalim. Walang pamilya ang nagtatapon sa sarili nilang kadugo sa gitna ng ulan, Doña Esperanza. Walang ina ang nagmamasid habang ang kanyang manugang ay pinapahiya at tinatratong parang hayop sa loob ng sarili nitong pamamahay. Ang pamilyang tinutukoy ninyo ay isang ilusyong binuo ninyo para pagtakpan ang inyong pagiging sakim. Napasabunot si Esperanza sa kanyang sariling buhok. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. "Alam kong nagkamali kami. Alam kong naging masama ako sa'yo. Pero parang awa mo na, Carla. Bawiin mo na ang mga kaso laban kay Manuel. Ibalik mo kahit konti ang dangal namin. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito." Naglakad si Carla patungo sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang manipis na brown envelope at dahan-dahan itong inilapag sa harapan ng matanda. Tiningnan ito ni Esperanza nang may halong pag-asa. Inakalang baka ito ay mga dokumento ng pag-atras sa kaso o pagbabalik ng kanilang mga ari-arian. Nanginginig na binuksan ng matanda ang envelope. Ngunit sa halip ng mga tseke na may milyon-milyong halaga, isang titulo ng maliit na lupa at bahay sa isang malayo at tahimik na probinsya ang kanyang nakita. Kasama ang isang passbook na may nakalaang maliit na buwanang allowance, sapat lamang para makakain ng 3 beses sa isang araw, ngunit malayo sa luhong nakasanayan nila. "Ano ito?"
Tanong ni Esperanza. Ang kanyang boses ay may bahid ng kalituhan. Iyan ang kabayaran para sa araw na tinanggap ninyo ako sa inyong bahay, kahit na ang layunin ninyo ay gawin lamang akong alila. Sagot ni Carla. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kaluluwa ng matanda. Hindi ko iuurong ang mga kaso laban kay Manuel. Kailangan niyang pagbayaran ang pagnanakaw niya sa batas. Ngunit bibigyan ko kayo ng matutuluyan. Isang sampal ng kabutihan para sa lahat ng kasamaang itinanim ninyo sa akin. Upang sa bawat araw na gumising kayo sa maliit na bahay na yan, maaalala ninyo na ang hininga ninyo ay utang ninyo sa babaeng tinawag ninyong walang silbi. Ito ang sandaling tila tumigil ang ikot ng mundo para kay Esperanza. Nanginginig na iniabot ng matanda ang kanyang kamay upang hawakan ang mga daliri ni Carla bilang pasasalamat. Ngunit sa kalagitnaan ay binawi niya ito. Nakita niya ang mga maliliit na pilat sa palad ni Carla. Mga pilat na nakuha nito sa pagluluto at pagsisilbi sa kanila noong mga panahong bulag pa sila sa katotohanan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng matanda ang tunay na hiya, isang hiyang mas masakit pa sa anumang pisikal na parusa. Pinulot niya ang envelope at dahan-dahang lumabas ng opisina. Dala ang bigat ng katotohanang natalo siya ng sarili niyang kahinaan. Kinahapunan, habang ang araw ay dahan-dahang nagtatago sa likod ng mga matataas na gusali, nagtungo si Carla sa mansyon sa Forbes Park. Wala ng mga gwardiya, wala ng mga kotseng mamahalin sa driveway. Ang buong lugar ay tahimik. Nakatayo siya sa harap ng malaking gate na dati ay nagsilbing kulungan ng kanyang mga pangarap. Huminga siya ng malalim, dinarama ang malamig at malayang hangin. Ang mansyong ito ay hindi na isang lugar ng pasakit. Ito ay isa na lamang estrukturang gawa sa semento na handa na niyang ipagbili para tuluyang putulin ang ugnayan niya sa nakaraan. Ngunit habang siya ay tumatalikod upang lisanin ang lugar magpakailanman, napansin niya ang isang maliit na bagay na nakaipit sa gilid ng lumang mailbox ng mansyon. Isang kalawanging metal na kahon na tila matagal nang itinago roon, nakabalot sa isang pirasong tela na pamilyar sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Kaninong kahon ito? At anong huling sikreto mula sa nakaraan ang naghihintay na mabuksan bago niya tuluyang lisanin ang kabanatang ito ng kanyang buhay? Ang malamig na hangin ng hapon ay tila may dalang pabulong na mensahe habang maingat na binubuksan ni Carla ang kalawanging metal na kahon. Ang bawat pahina ng lumang liham sa loob nito ay naninilaw na at ang tinta ay medyo kumupas. Ngunit ang bawat salitang nakasulat ay malinaw pa rin. Sulat kamay ito ng kanyang yumaong ama. Nakaupo si Carla sa isang bench sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa hardin ng mansyon, ang lugar kung saan madalas siyang umiyak noon ng patago. Dahan-dahan niyang binasa ang unang linya. Aking pinakamamahal na anak, Carla. Kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. At matagal mo nang pinagdurusahan ng lihim na matagal kong ibinaon sa lupang ito. Napatigil si Carla. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila may isang malaking katotohanang naghihintay na pumunit sa kanyang huling mga natitirang tanong. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa at ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang malambot na kamay na humahaplos sa kanyang mga lumang sugat. Ipinagtapat ng kanyang ama na ang yaman na ginamit niya upang itayo ang Ceres Global ay hindi nagmula sa himala. Ito ay galing sa isang pondo na matagal nang itinago ng kanyang ama mula sa isang makatarungang panalo sa negosyo na tinangkang agawin noon ng yumaong asawa ni Doña Esperanza. Ang pagpapakasal ni Carla kay Manuel ay hindi utang na loob ng mga Reyes. Ito ay isang lihim na hakbang ng kanyang ama upang maprotektahan si Carla hanggang sa siya ay maging handa na kunin ang talagang sa kanya. Hindi kita ipinaubaya sa kanila para maging alipin, anak. Patuloy ng liham. Ipinaubaya kita sa kanila
upang matutunan mong ang tunay na ginto ay nasusubok lamang sa apoy. Huwag mong hayaang ang galit ang magpatakbo ng iyong buhay. Bawiin mo ang sa atin at pagkatapos, lumipad ka. Ang mga luha ni Carla ay dahan-dahang pumatak sa papel. Ito ang kanyang golden moment. Ang lahat ng pang-aapi, ang lahat ng pagsasakripisyo, at ang huling paghihiganti niya ay nagkaroon ng kompletong kahulugan. Hindi siya biktima ng tadhana. Siya ay isang binhi na inibaon upang tumubo bilang isang matibay na puno. Ang pag-ibig ng kanyang ama ay hindi kailanman nagkulang. Ito ay naging isang tahimik na anino na nagbabantay sa kanya. Naiintindihan ko na, Papa, bulong ni Carla, at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang gulong ito, isang dalisay at payapang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang tumayo, bitbit ang kahon ng mga liham. Pinagmasdan niya ang malawak na hardin. Kinuha niya ang isang maliit na asarol na nakasandal sa pader at nagsimulang maghukay ng maliit na butas sa lupa. Sa loob ng butas na yon, itinanim niya ang isang batang halaman ng rosas na binili niya kanina. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga kamay sa lupa ay tila isang ritual ng pagpapalaya. Ibinabaon niya ang lahat ng pait, ang lahat ng sumpa ng mga reyes, at ipinapalit niya rito ang isang buhay na patuloy na uusbong sa kabila ng tinik. Lumipas ang ilang buwan. Ang hangin ng lungsod ay nag-iba. Tila naging mas malinis at mas magaan para kay Carla. Sa isang malaking event hall ng lungsod, nakatayo si Carla sa entablado, suot ang isang eleganteng pulang gown. Ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya habang tinatanggap niya ang prestihiyosong parangal bilang Businesswoman of the Year. Ang mga tao sa paligid, kabilang ang mga taong dating nangutya sa kanya, ay ngayon ay pumapalakpak na may tunay na paggalang at paghanga. Sa kanyang talumpati, hindi niya binanggit ang pangalan ng pamilya Reyes. Hindi na nila kailangan ng espasyo sa kanyang tagumpay. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelyidong nakadugtong sa kanyang pangalan. Ani Carla. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng inspirasyon. Nasusukat ito sa kanyang kakayahang bumangon mula sa kanyang mga abo at magpatuloy na magmahal sa sarili ng buong laya. Sa likod ng entablado, habang pinapanood ng mga mamamahayag si Carla, nag-flash sa isang maliit na screen ang balita sa gabi. Ipinapakita doon ang isang public market sa probinsya. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Esperanza sa isang maliit na pwesto, nagtitinda ng mga gulay. Ang kanyang mga kamay ay marumi na sa lupa, malayo sa dating buhay ng luho. Si Gina naman ay nakitang naglalakad sa kalsada, may kargang sanggol, mukhang pagod, at iniwan na ng lalaking ipinagpalit niya kay Manuel. At si Manuel? Ang kanyang pangalan ay nakapila lamang sa listahan ng mga bilanggo sa City Jail, naghihintay ng bisita na hindi kailanman darating. Habang naglalakad si Carla palabas ng event hall, dama niya ang tunay na kapayapaan. Ngunit bago siya makapasok sa kanyang sasakyan, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng simpleng ngunit eleganteng kasuotan ang lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang pamilyar na payong, ang payong na naiwan ni Carla sa tapat ng opisina noong gabi ng umuulan. Miss Reyes, ang boses ng lalaki ay malalim at may halong init na tila pumapawi sa anumang lamig ng gabi. I believe this belongs to you, and I was hoping, kung tapos na ang ulan sa buhay mo, baka pwede na tayong maglakad sa ilalim ng araw? Tinitigan ni Carla ang lalaki. Isang munting kislap ng kuryosidad at kilig ang namuo sa kanyang dibdib. Sino ang lalaking ito? At ito na ba ang bagong simula na matagal nang inilaan ng tadhana para sa reynang nagwagi sa kanyang sariling laban? Marahil ay sapat na ang mga bagyo upang matutunan kong pahalagahan ang bawat pagsikat ng araw. Bulong ni Carla sa kanyang sarili habang nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan. Ang bahay ay hindi kasing laki ng mansyon ng mga Reyes, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng liwanag, init
at kapayapaan. Ang hangin mula sa dagat ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha. Tila isang tahimik na pagbati mula sa kalikasan na sa wakas, siya ay malaya na. Tiningnan niya ang tasa ng kape na inihanda niya para sa kanyang sarili. Isang simpleng gawain na dati ay ginagawa niya upang pagsilbihan ang iba. Ngunit ngayon ay ginagawa niya upang mahalin ang kanyang sarili. Nakangiti siyang humigop rito. Sa mga nakalipas na buwan, maraming nagtanong kay Carla kung napatawad na ba niya sina Manuel at Doña Esperanza. Ang sagot niya ay laging nakabalot sa isang tahimik na karunungan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan o pagkalimot sa mga sugat. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang bitbitin ang laso ng galit sa aking paglalakbay. Oo, napatawad na niya ang mga ito, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Hinayaan na niyang ang karma at ang batas ng tao ang sumingil sa bawat utang na hindi mababayaran ng salapi. Wala na siyang nararamdamang bigat, wala na ang pangangailangang maghiganti. Ang kanyang puso ay kasing linaw ng tubig sa ilalim ng asul na kalangitan. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Dahan-dahang ipinatong ni Anton, ang lalaking nagbalik ng kanyang payong noong gabing iyon, ang isang manipis na kumot sa kanyang mga balikat. Hindi siya nagmamadali, walang hinihinging kapalit, tanging pag-aalaga lamang ang mababakas sa kanyang mga mata. Inabot ni Anton ang kanyang kamay at dahan-dahang pinisil ito. Isang simpleng kilos, ngunit nagbigay ito kay Carla ng isang kilig na ligtas at totoo. Masyadong malamig ang hangin, baka sipunin ang pinakamagaling na CEO ng bansa. Pabirong sabi ni Anton, ang kanyang boses ay may dalang musikang nagpapakalma sa kaluluwa ni Carla. Ngumiti si Carla at isinandal ng bahagya ang kanyang ulo sa balikat ni Anton. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na nagliliyab tulad ng apoy na sumunog sa kanya noon. Ito ay isang pag-ibig na tulad ng isang matibay na puno. Nag-aalok ng lilim at naghihintay sa kanyang paglago. Nahanap niya ang kapayapaan na higit pa sa kanyang inasam. Ang kapayapaang maging siya, nang walang pagpapanggap at walang takot na husgahan. Para sa mga tagapakinig na kasama ni Carla sa bawat luha at tagumpay, ang kanyang kwento ay nag-iiwan ng isang malinaw at matibay na aral. Ang halaga ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kung paano siya ituring ng mga taong hindi nakakakita ng kanyang liwanag. Hindi ka isang basahan na madaling itapon. Ikaw ay isang brilyante na maski kinangpa sa ilalim ng matinding presyon. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapakita sa mga nanakit sa iyo na ikaw ay umasenso, kundi ang pagiging masaya nang hindi na sila kasama sa iyong isipan. Ang kwento ng reynang itinapon ay nagtatapos hindi sa isang marangyang korona, kundi sa isang tahimik na ngiti ng isang babaeng nagawang mahalin at buuin muli ang kanyang sarili.